Nang malaman ng balak ni Rafael at ng kabit nito na nakawin ang kanyang mana, ibinalibag ni Amara ang mga ebidensya sa mukha ng asawa sa harap ng maraming tao. Sumumpa siyang pababagsakin ng taksil sa tulong ng kanyang nawawalang ama na biglang nagbalik para bawiin ang kanilang kaharian. Gaano kalupit ang gagawing paghihiganti ni Amara para tuluyang wasakin ang imperyo ng kanyang sakim na asawa. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay parang mga bituing na hulog mula sa langit. Naliligo sa karangyaan ang buong Grand Ballroom ng Makati Shangri-La. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong may matunog na pangalan sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ngunit para kay Amara Reyes Castillo, may isang bituin lang na nagniningning ng higit sa lahat. Ang kanyang asawa, si Rafael Castillo. Nakatayo ito ngayon sa entablado. Sa ilalim ng spotlight, ang CEO ng Reyes Legacy Holdings. Gwapo, matikas, at may tinig na kayang-kayang paikutin ang mundo ng sino mang makarinig. Habang nagsasalita siya tungkol sa tagumpay ng kanilang taunang charity ball, hindi mapigilan ni Amara ang pag-apaw ng pagmamalaki sa kanyang dibdib. Iyan ang asawa ko, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sandali bago sila umalis ng bahay kanina. Inayos niya ang kurbata ni Rafael. Hinaplos ang makisig nitong dibdib na nababalot ng mamahaling tuksido. Ngumiti ito sa kanya. Ang ngiting unang nagpatibok ng puso niya, 8 taon na ang nakalipas. "You are the most beautiful woman tonight, my love," sabi nito at hinalikan siya sa noo. "Wala ako rito kung wala ka." Naniwala siya. Bawat salita. Palakpakan po natin ang babaeng nasa likod ng lahat ng tagumpay na ito, ang ilaw ng aking tahanan, ang aking pinakamamahal na asawa, Amara. Nagising si Amara mula sa kanyang pagmumuni-muni. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiting sanay na siyang ibigay. Matamis, mahinhin, perpekto. Tumayo siya at magalang na yumuko. Kasabay ng masigabong palakpakan, bumaba si Rafael sa entablado at niyakap siya, isang yakap na para sa mga kamera, para sa mga manonood. Isang yakap na naramdaman niyang mas malamig kaysa sa karaniwan. Nang matapos ang programa, nagsimula na ang sayawan at huntahan. Hinanap ng mga mata ni Amara ang kanilang bugtong na anak, si Mateo, na masayang naglalaro kasama ang yaya nito sa isang sulok. Ngumiti siya. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang perpektong pamilya. "Excuse me for a moment, my love," paalam ni Rafael. "Kakausapin ko lang ang ilang investors." Tumango si Amara at pinanood itong maglakad palayo. Ngunit sa halip na lumapit sa grupo ng mga negosyanteng Hapon, napansin niyang lumihis ito ng daan, patungo sa direksyon ng mga French door na papunta sa garden balcony. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang hanapin si Mateo para mawala ang kung anumang bumabagabag sa kanya. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang grupo ng mga babaeng sosyalera, abala sa pagbubulungan. Hindi niya sinasadyang marinig. "Grabe talaga ang kapal ng mukha ng Katrina Santos na yan," sabi ng isa, si Doña Elvira, na may hawak na kopita ng champagne. "Imagine, showing up here? Kung ako si Amara, kinalbo ko na yan." "I heard Rafa bought her a condo unit in BGC, the same building where his bachelor's pad was." Sagot naman ng isa pa. Napatigil si Amara. Katrina Santos. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa isip niya. Siya yung bagong marketing director, isang babaeng mabilis na umangat sa kumpanya. Isang babaeng palaging may dahilan para kausapin si Rafael ng pribado. "Well, ahas is an ahas," sabi ni Doña Elvira. At ang sabi-sabi, hindi lang posisyon sa kumpanya ang naakyat niya. Nag-angat sila ng tingin at nakita si Amara. Agad silang natahimik. Ang mga pekeng nangiti ay biglang sumilay sa kanilang mga labi. "Oh, Amara darling, you look stunning." Hindi sila pinansin ni Amara. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip.
Dinala siya patungo sa balcony kung saan niya nakitang pumasok si Rafael. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat hakbang ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya sila. Nakatayo si Katrina, ang kanyang pulang-pulang bestida ay tila apoy sa gitna ng dilim. At si Rafael, ang kanyang asawa, ay nakayakap dito mula sa likuran. Ang kanilang mga anino ay nagsasayaw na parang iisa. Hindi ito isang pag-uusap tungkol sa negosyo. Ito ay iba. Hinawakan ni Amara ang malamig na salamin ng pinto. Ang ingay ng party sa likod niya ay biglang naglaho. Ang maririnig na lang niya ay ang dagundong ng sarili niyang puso. Nakita niyang bumulong si Katrina at tumawa si Rafael. Isang tawang puno ng pagnanasa. Isang tawang hindi niya kailanman narinig na para sa kanya. At pagkatapos, hinarap ni Rafael si Katrina. Hinawakan ang mukha nito at hinalikan ito. Hindi ito isang simpleng halik. Iyon ay isang halik na puno ng pagkagutom, ng pag-aari, ng isang lihim na matagal nang itinatago. Gumuho ang mundo ni Amara. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbing gustong kumawala. 8 taon. 8 taon ng pagtitiwala, ng pagmamahal, ng pag-aalay ng buong buhay niya. Lahat ng yon ay naging isang malaking kasinungalingan sa isang iglap. Hindi niya namalayan, ang kanyang anak pala, si Mateo, ay nakasunod sa kanya. Sa pagka-inosente ng isang bata, hindi niya naiintindihan ang nakikita niya. Ang tanging alam niya ay nandoon ang kanyang ama. Daddy! Masayang sigaw ni Mateo at tumakbo ito patungo sa salamin na pinto. Sinusubukang buksan ito. Doon lang sila napalingon. Gulat. Parang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Agad na bumitaw si Rafael kay Katrina. Pero huli na ang lahat. Bago pa man makakilos si Amara sa isang kilos na puno ng sama ng loob. At pagkainis, itinulak ni Katrina si Mateo palayo sa pinto. Hindi ito isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ng balanse ang 5 taong gulang na bata. Mateo. Tumama ang likod ng ulo ni Mateo sa gilid ng isang malaking paso. Umiyak ito ng malakas, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Tumingin si Amara kay Rafael, naghihintay na kumilos ito, na tulungan ang sarili nilang anak, na pagalitan ang babaeng nanakit dito. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo, nakatingin lang. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Sa sandaling iyon, hindi lang ang puso ni Amara ang namatay. Ang pag-ibig, ang respeto, ang lahat ng natitira sa 8 taon nilang pagsasama ay naglaho na parang abo. Mabilis na tumakbo si Amara at niyakap ang kanyang umiiyak na anak. May dugo. May dugo sa ulo ni Mateo. Isang malamig na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang umakyat mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang tumayo. Buhat-buhat si Mateo. Hinarap niya si Rafael, na ngayon ay may bahid na ng pag-aalala sa mukha. Hindi para sa anak, kundi para sa sarili. Tapos na tayo, Rafael, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nanggagalaiti. Ito ay kalmado, malamig, at pinal. Tumalikod siya, hindi na lumingon pa. Naglakad siya palayo sa eksena ng kanyang pagkawasak. Mahigpit na yakap ang tanging yaman na may halaga pa sa kanya. Dinala niya si Mateo sa isang tahimik na pasilyo. Tinawag ang yaya para kumuha ng first aid kit. At habang ginagamot ang sugat ng anak, may isa lang siyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang saulo, pero ngayon lang niya tatawagan. Isang beses lang itong nagring bago may sumagot. Walang bati. Isang katahimikan lang na naghihintay. Huminga ng malalim si Amara. Pinunasan ng isang takas na luha at tinitigan ang kanyang natutulog na anak sa kanyang kandungan. Ang pagiging isang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas.
At sa telepono, sa isang boses na kasing lamig ng yelo, bumulong siya. Activate Protocol Omega. I-freeze ang lahat ng assets ni Rafael Castillo. Tinatanggal ko na siya sa lahat ng posisyon niya. Ngayon din. Ang halakhak ni Rafael Castillo ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse ni Katrina Santos. Ang mamahaling whiskey ay dumadaloy na parang tubig at ang skyline ng Bonifacio Global City ay nagsilbing saksi sa kanilang pagbubunyi. Nakita mo ba ang mukha niya, Kat? Sabi ni Rafael habang nilalaro ang yelo sa kanyang baso. Parang nakakita ng multo. Tapos na tayo, Rafael. Dramatic as always. Ngumisi si Katrina. Lumapit ito at umupo sa kandungan ni Rafael. Ang katawan nitong balingkinitan ay parang ahas na pumupulupot. Hayaan mo na ang Santa Santita na yon, Rafa. She's weak. Ilang araw lang, iiyak yan at magmamakaawang bumalik ka. Hindi na. Ako na ang aayaw. Sagot ni Rafael at hinalikan ang leeg ni Katrina. You are the future, Kat. Ikaw ang reyna na nababagay tumayo sa tabi ko. Hindi ang isang babaeng ang alam lang ay mag-ayos ng bulaklak at magbasa ng libro. Para kay Rafael, ang nangyari sa party ay isang maliit na aberya lang. Isang theatrical na pagwawala mula sa isang asawang emosyonal. Oo, nagulat siya sa ginawa nitong pagtawag sa kung sino man. Pero ano ba ang magagawa ng isang amara? Isang babaeng isinuko sa kanya ang lahat. Ang tiwala, ang kapangyarihan, ang pangalan. Sa isip niya, si Amara ay isang magandang palamuti lang sa kanyang kaharian. At siya, si Rafael Castillo, ang hari. Siya ang nagpalago sa Reyes Legacy Holdings mula sa isang makalumang kumpanya tungo sa isang modernong imperyo. Siya ang utak. Siya ang kapangyarihan. Cheers! Sabi ni Katrina. Itinaas ang kanyang baso. To us, to our kingdom. To us, sagot ni Rafael at nagtagay sila. Ang lasa ng tagumpay ay matamis sa kanyang lalamunan. Kinaumagahan, nagising si Rafael na masakit ang ulo ngunit puno ng pagmamataas. Nagpaalam siya kay Katrina at dumiretso sa paborito niyang coffee shop sa labi ng gusali. One large Americano, black. Utos niya sa barista. Kaswal na inilabas ang kanyang exclusive black credit card. That'll be 220 pesos, sir. Ibinigay ni Rafael ang card. Ipinasok ito ng barista sa terminal. 1 segundo, 2, 3. Isang nakakairitang tunog ang bumasag sa katahimikan ng umaga. I'm sorry, sir. Declined po, sabi ng barista, halatang nahihiya. Kumunot ang noo ni Rafael. What? That's impossible. Try it again. Sinubukan ulit ng barista. Parehong tunog. Decline pa rin po, sir. Gusto niyo pong subukan ng ibang card? May halong inis na kumuha ng isa pang platinum card si Rafael mula sa kanyang wallet. Here. Ipinasok ulit ng babae. At muli, ang tunog ng pagkabigo. Sir, decline din po. This is ridiculous. Inbulalas ni Rafael, sapat na para mapatingin ang ilang customer. May problema yata sa sistema niyo. Sa isip niya, may kailangan siyang tawagan sa bangko para sisantihin. Naglabas na lang siya ng cash at padabog na kinuha ang kanyang kape. Pagdating niya sa harap ng makintab na tore ng Reyes Legacy Holdings, ang kanyang pagkayamot ay napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng kapangyarihan. Ito ang kanyang teritoryo. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati. Good morning, Mr. Castillo. Ngunit pagtapak niya sa harap ng electronic gateway, hindi ito bumukas nang itap niya ang kanyang ID. Sinubukan niya ulit. Walang nangyari. Sir, excuse me po. Isang security guard, isang mukhang bago na hindi niya matandaan, ang humarang sa kanyang daraanan. What is the meaning of this? Bakit hindi gumagana ang pinto? Iritableng tanong ni Rafael. Pasensya na po, sir, sabi ng guard. Hindi makatingin ng diretso.
May utos po kasi mula sa itaas. Hindi na po kayo authorized pumasok. Natawa si Rafael, isang tawang mapakla. Anong utos mula sa itaas? Ako ang nasa itaas. Don't you know who I am? Opo, sir. Pero mas mataas pa po sa inyo ang nag-utos. Sa puntong iyon, lumapit ang head of security, isang lalaking matagal nang naninilbihan sa pamilya Reyes. Mr. Castillo, pasensya na po talaga. We are under strict instructions. Instructions? From whom? From my wife? Halos pasigaw na tanong ni Rafael. This is absurd! This is my company! Sinubukan niyang itulak ang mga guard para makapasok, pero dalawa pa ang humarang sa kanya. Ang mga empleyado sa lobby ay napatigil. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga cellphone ay palihim na inilabas. Ang paghanga sa kanilang mga mata ay napalitan ng awa at pag-usisa. Ang hari ay pinipigilang makapasok sa sarili niyang palasyo. Mr. Castillo, pakiusap po. Huwag na po kayong gumawa ng eksena, sabi ng head of security. Kung gusto niyo po, sa labas na lang po natin pag-usapan. Ang salitang sa labas ay parang sampal sa mukha ni Rafael. Pinalabas siya. Itinaboy. Sa harap ng lahat, puno ng kahihiyan at nag-aalab na galit, lumabas si Rafael ng gusali. Ang malamig na salamin ng pinto ay nagsara sa kanyang likuran. Nanginginig sa galit, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ramon, what the hell is happening? Hindi ako makapasok sa opisina ko. My credit cards are not working. Fix this! Sigaw niya sa telepono. May katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Ramon. Ang boses ay mabigat. Rafa, I received an email an hour ago galing sa trustee ng pamilya Reyes. Trustee? What trustee? Apparently, may secret trust fund si Don Ricardo na in-establish para kay Amara. Doon nakapaloob ang controlling shares ng kumpanya. 75% Rafa, at may provision ito na a-activate lang sa isang specific command mula kay Amara. Nanlamig si Rafael. Protocol Omega. Naalala niya ang ibinulong ng asawa niya. Yes, Protocol Omega. Kumpirma ni Ramon. Rafa, the order is ironclad. Your access to all corporate assets has been revoked. Your signing authority is frozen. Your position as CEO officially terminated. That's impossible, ganti ni Rafael. She can't do that. Hindi niya alam paano patakbuhin ang kumpanya. She knows nothing. The documents say she can, Rafa. The trust gives her absolute authority. Wala akong magawa sa ngayon. It's legal. It's binding. Ibinaba ni Rafael ang tawag. Ang mundo niya ay umikot. Ang ingay ng trapik sa Ayala Avenue ay tila naglaho. Ang toring salamin na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon parang isang lapida ng kanyang pagbagsak. Bumalik siya sa penthouse ni Katrina. Ang muka ay hindi maipinta. Sinalubong siya nito. Nakangiti pa. So anong sabi ng reyna mo? Umiiyak na ba? Hindi sumagot si Rafael. Naglakad siya papunta sa bar at nagsali ng isang buong baso ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagukan. Ang apoy sa kanyang lalamunan ay walang-wala kumpara sa apoy na sumisilab sa kanyang dibdib. Rafa, anong nangyari? Tanong ni Katrina. Nararamdaman na ang tensyon. Ibinagsak ni Rafael ang baso sa sahig. Nabiyak ito at kumalat ang bubog. She took everything, sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng lason. That bitch! She took everything from me. Napasinghap si Katrina. Ang pagiging kampante sa kanyang muka ay napalitan ng takot. Nagpalakad-lakad si Rafael na parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Ang pagkalito ay naging pagtanggi at ngayon, ang pagtanggi ay naging purong galit. Ito ay kasalanan ni Amara. Siya ang nagtaksil. Siya ang sumira sa kanilang pamilya dahil sa isang maliit na pagkakamali. Siya ang nagnakaw sa kumpanyang pinaghirapan ni Rafael. Sa isip niya, siya ang biktima. Humarap siya kay Katrina. Ang mga mata ay nanlilisik. Akala niya matatalo niya ako? Bulong niya,
Ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpang salita. Hindi niya ako kilala. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa bintana, nakatingin sa tore ng Reyes Legacy. Sisimulan ko siyang sirain. Pagsisisihan niyang kinalaban niya ako. Ang babaeng humarap sa salamin noong umagang yon ay hindi na ang Amara Reyes Castillo na kilala ng lahat. Wala na ang mga malalambot na bestidang kulay pastel. Ang buhok na laging nakalugay na parang alon. Ang ngiting laging handang umunawa. At magpatawad, ang babae sa salamin ay nakasuot ng isang charcoal gray power suit na tila baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang pusod. Bawat hibla ay nasa lugar. Ang kanyang makeup ay simple ngunit matapang. Sapat lang para bigyang diin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Siya ay isang general na naghahanda para sa digmaan. Habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang sakit ng nakaraang gabi ay bumalik na parang isang matalim na punyal. Ang imahe ni Rafael at Katrina, ang yak ni Mateo, ang lamig ng pagwawalang bahala sa mga mata ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Isang luha ang nagbadyang tumulo, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon na ang panahon ng paglaban. Bago umalis, dumaan muna siya sa kwarto ng kanyang anak. Natutulog pa si Mateo, ang kanyang paghinga ay payapa. Sa maliit nitong noo ay may isang band-aid, isang paalala ng dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hinaplos ni Amara ang malambot na pisngi ng anak. Ang puso niya ay humapdi sa pagmamahal. "Mommy needs to be strong for us, anak," bulong niya. "I will protect you, always." Ang pangakong yon ang naging panggatong sa kanyang kaluluwa. Pagdating niya sa gusali ng Reyes Legacy Holdings, ang parehong gusali kung saan ipinagtabuyan ang kanyang asawa kahapon, lahat ng mga empleyado ay napapatigil para pagmasdan siya. May mga bumubulong, may mga nakatingin ng may pag-aalinlangan, at may iilan na nagpakita ng simpatya. Hindi sila pinansin ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Ang elevator patungo sa penthouse floor, kung nasaan ang boardroom. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong siya ng kanyang abogado, si Attorney David Robles, isang matanang lalaki na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. "They are all waiting, Ma'am Amara," sabi nito sa mahinang boses. "Are you ready?" Tumango si Amara, huminga ng malalim at sinabi, "I was born ready." Ang mabigat na pinto ng boardroom ay bumukas. Sa loob, ang hangin ay halos hiniwa sa tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mamahogany ang 10 miyembro ng Board of Directors. Isang dagat ng mga kulay abong suit, mga mukha na nakaukit ang pagdududa at paghatol. Ito ang mga haligi ng kumpanya na tapat kay Rafael. Ito ang mga taong nakakita sa kanya bilang isang simpleng may bahay lang. Natahimik ang lahat. Ang mahinang pag-uusap ay namatay. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Naramdaman ni Amara ang kaba na gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Inilibot niya ang kanyang paningin, tinignan ang bawat isa sa kanila sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Naglakad siya patungo sa kabisera ng mesa, ang upuang laging inuupuan ni Rafael, ang trono ng hari. Walang umimik habang hinihila niya ang upuan at naupo. "Good morning, gentlemen," simula ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bumasag ito sa katahimikan na parang kristal. "As I'm sure you are all aware, significant changes have occurred in the last 24 hours. Pagpapatuloy niya. "I am not here to discuss my personal life. I am here to discuss the future of this company, the legacy of my father." May umubo. Isang lalaking nasa mga 60 anyos, si Mr. Antonio de Leon, ang pinakamatagal na kaibigan at kapanalig ni Rafael sa board.
With all due respect, Mrs. Reyes, sabi nito, ang paggamit sa Mrs. ay isang banayad na insulto, isang paalala ng kanyang dating estado. We understand you are the majority shareholder by proxy, but what do you know about running a multi-billion peso corporation? Ngumiti si Amara, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Attorney Robles, if you please. Tumayo ang abogado at ipinamahagi ang isang folder sa bawat miyembro ng board. Gentlemen, what you have in your hands are copies of the trust indenture of the late Don Ricardo Reyes. Kung babasahin ninyo ang Article 4, Section 2, it explicitly states that in the event of a grave moral or fiduciary breach by the appointed CEO, full and absolute control of the 75% controlling stock is transferred to his sole heir, Amara Reyes. The activation clause, codenamed Protocol Omega, was triggered last night. Narinig ang pagkaluskos ng mga papel. Ang mga muka ng pagdududa ay napalitan ng pagkabigla. Therefore, sabi ni Amara, itinaas ang kanyang boses para makuha muli ang kanilang atensyon. I am not here as a proxy. I am not here as Mrs. Reyes. I am here as your new chairperson, effective immediately. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang kapangyarihan ng mga dokumento ay hindi matatawaran. Ngunit ang pag-aalinlangan ay nanatili. Muling nagsalita si Mr. De Leon. Ang kanyang boses ay may bahid na ng panunuya. Mrs. Reyes, running a company isn't like running a household. You will destroy this legacy. Hindi sumagot si Amara. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, tinitigan niya si Mr. De Leon. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, subukan ninyo ako. Ang unang linggo ni Amara bilang chairperson ng Reyes Legacy Holdings ay parang pagtawid sa isang karagatan ng apoy. Ngunit ang pinakamabigat na hamon ay hindi nagmula sa loob ng mga pader ng kanyang opisina. Ito ay sumasalubong sa kanya tuwing umaga, nakaimprenta sa mga pahayagan at nagliliyab sa screen ng telebisyon. Nagsimula ito sa isang blind item sa isang sikat na gossip blog. Sino itong socialite wife na biglang naging corporate shark? Sources say, apektado raw ang pag-iisip nito matapos maghinala sa kanyang ultra-successful CEO husband, kaya't gumawa ito ng paraan para agawin ang kumpanyang pinaghirapan ng lalaki. Alam ni Amara na si Rafael ang nasa likod nito. Ang estilo ng paninira. Subtle, mapanira, at idinisenyo para magtanim ng duda ay Tatak Rafael. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagkalipas ng ilang araw, ang blind item ay naging isang buong feature article. May mga litrato pa. Isang litrato niya nakuha sa labas ng isang klinik ilang buwan na ang nakalipas. Isang simpleng check-up lang. Ngunit pinalabas ng artikulo na ito ay isang psychiatric facility. May mga panayam sa mga kaibigang malapit sa pamilya na nagsasabing si Amara ay palaging emotionally unstable at delusional. Nakaharap si Amara sa kanyang malaking monitor sa opisina. Binabasa ang mga kasinungalingan. Amara Castillo, ang desperadong may bahay o isang corporate genius? Tanong ng isang headline. Ganti ng asawa? Paano sinira ng isang selosang babae ang isang perpektong pamilya? Sigaw naman ng isa pa. Ang bawat salita ay parang bubog na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang hindi totoo. Ngunit ang sakit ay totoo. Ang kahihiya-hiyan ay totoo. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Pinalabas nila na siya ang kontrabida, na siya ang sumira sa lahat. Nang umagang yon, habang umiinom siya ng kape, ang TV sa kanyang opisina ay nag-flash ng isang exclusive interview sa morning show. At doon, sa screen, nakaupo si Katrina Santos. Maganda, mukhang mahinhin at umiiyak. Hindi ko po sana gustong magsalita, sabi ni Katrina sa pagitan ng mga pekeng hikbi. Pero nasasaktan po ako para kay Rafa. I mean, Sir Rafael,
He built that company from the ground up. He poured his heart and soul into it. At para lang mawala ang lahat dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya, it's just not fair. So anong masasabi mo sa mga akusasyon na may relasyon kayo ni Mr. Castillo? Tanong ng host. Umiling si Katrina. Pinupunasan ng isang luhang hindi naman talaga tumulo. Sir Rafael is my mentor. He's my boss. I look up to him. Ginagawan lang po nila kami ng kwento para sirain siya, para sirain ang pamilya niya. Iyon na, ang huling patak. Sa sobrang galit, ibinato ni Amara ang hawak niyang remote control sa pader. Sinungaling! Sigaw niya sa walang taong opisina. Mga sinungaling. Pumasok ang kanyang executive assistant, si Lena, na may pag-aalala sa mukha. Mama Mara, okay lang po kayo? Ang team po mula sa public relations ay naghihintay na. Huminga ng malalim si Amara. Pinakalma ang sarili. Yes, Lena. Papasukin mo sila. Sa meeting, ang payo ng PR team ay iisa, manahimik. Huwag na po nating patulan ni ma'am. The more you engage, the bigger the issue becomes. Let it die a natural death. Die a natural death? Hindi makapaniwalang tanong ni Amara. They are calling me insane. They are destroying my name. At paano ang mga investors, ang mga stockholders? They are getting nervous because of this circus. We will release a formal statement, ma'am, reassuring them that the company is stable. Pero wag na po kayong magpa-interview. Hindi pumayag si Amara. Alam niya ang laro ni Rafael. Gagamitin nito ang katahimikan niya laban sa kanya. Ipapamukha nito na totoo ang mga akusasyon dahil hindi siya lumalaban. Kinagabihan, ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Dinagdagan pa ito ng isang tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin niya, isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig niya. Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo, Mrs. Baka hindi lang kumpanya ang mawala sa'yo. At ibinaba ang telepono. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang banta. Ang pinakamasakit na bahagi ng araw ay ang pagsundo kay Mateo sa eskwelahan. Habang hinihintay niya ang anak, nakita niya ang ibang mga ina na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Ang mga ngiting dati mainit at palakaibigan ay napalitan ng mga tinging mapanghusga. Para siyang isang salot na iniiwasan. Niyakap niya si Mateo nang mahigpit nang lumabas ito. Nais niyang protektahan ang anak mula sa maruming mundong ginagalawan niya. Pag-uwi sa bahay pagkatapos niyang patulugin si Mateo, nagtungo siya sa kanyang study. Tinitigan niya ang malaking litrato ng kanyang ama sa pader. Dad, what do I do? Bulong niya. Napagdesisyonan niya, hindi siya magtatago, hindi siya mananahimik, hindi siya ang Amara na kilala nila. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang head ng PR team. Marga, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Call a press conference. Tomorrow morning. I will face them. I will tell them the truth. Pero ma'am, it's too risky. Do it, putol ni Amara. Kinabukasan, humarap si Amara sa isang silid na puno ng mga reporter, mga kamera na kumikislap na parang kidlat. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Naupo siya sa gitna, mag-isa. Walang abogado, walang PR person sa tabi niya. Siya lang. Nagsimula ang mga tanong. Sunod-sunod, parang mga bala. Totoo po bang nagkaroon kayo ng nervous breakdown? Niloko niyo po ba si Mr. Castillo para makuha ang kumpanya? Ano pong masasabi niyo sa interview ni Miss Katrina Santos? Huminga ng malalim si Amara, hinintay na humupa ang ingay. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dinadala ng mikropono sa bawat sulok ng silid. My name is Amara Reyes, simula niya. Hindi Mrs. Castillo. I am the daughter of Ricardo Reyes, the founder of this company, and I am its new chairperson. Ang mga tanong tungkol sa aking personal na buhay ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Tinitigan niya sila.
Ang kanyang mga mata ay parang apoy. But since you are all so curious, dagdag niya, at isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At doon, isang matapang at tusong reporter mula sa isang maliit ngunit respetadong news outlet ang nagtaas ng kamay. Kilala ito sa pagiging walang takot. Miss Reyes, sabi ng reporter, totoo po bang may problema kayo sa pag-iisip kaya nyo to ginagawa sa asawa nyo? Ang tanong ay direkta. Bastos, idinisenyo para sirain siya. Lahat ay natahimik, naghihintay sa kanyang sagot. Tumingin si Amara diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat taong nanonood sa kanilang mga tahanan. Hindi siya kumurap, hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, isang nakakagulat na kalmado ang bumalot sa kanya. Ang press conference ay isang tagumpay. Ang kalmado at matapang na sagot ni Amara sa bastos na tanong. Ang tanging problema sa pag-iisip na nakikita ko ay ang pag-iisip na kaya ng isang babae na basta-basta na lang magtiis sa harap ng kawalang katarungan. Ay umani ng respeto. Pansamantalang nahinto ang pag-atake ng media. Ngunit alam ni Amara na ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay lumipat lamang sa ibang larangan, sa loob mismo ng kumpanya. Pinatawag niya si Mr. Nestor Vargas, ang pinuno ng Internal Audit Department. Si Mr. Vargas ay isang tahimik na lalaki na malapit nang magretiro, isa sa iilang natitirang empleyado na direktang kinuha ng kanyang ama. Ang kanyang katapatan ay hindi kay Rafael, kundi sa pangalang Reyes. Nestor, I want you to pull everything. Utos ni Amara habang nakaupo sila sa gitna ng kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng dilim sa labas ng bintana. Gabi na, ngunit para sa kanila, ang araw ay nagsisimula pa lang. Lahat ng major contracts, lahat ng disbursements, lahat ng bagong suppliers sa loob ng huling 5 taon. I want to see where every single peso went. Tumango si Mr. Vargas. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa likod ng makapal na salamin. Mayroon na po akong sinimulan, Ma'am Amara. May mga bagay na matagal ko nang napapansin. Sa sumunod na mga gabi, ang opisina ni Amara ay naging kanilang war room. Ang mesa ay napuno ng mga financial statement, mga ledger, at mga tasa ng kape. Ang bango ng lumang papel at sariwang print ay humalo sa hangin. At habang lumalalim sila sa mga numero, isang nakakakilabot na larawan ang nabubuo. Ito, sabi ni Mr. Vargas isang gabi, itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon. Isang construction company, Santos Premier Builders. Sila ang nakakuha ng kontrata para sa ating bagong warehouse complex sa Laguna. Ang halaga ng kontrata ay halos 30% mas mataas kaysa sa pinakamababang bid. Santos. Ulit ni Amara, isang pamilyar na pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. May kinalaman ba ito kay Katrina Santos? Ayon po sa rehistro ng SEC, ang nag-iisang may-ari ng Santos Premier Builders ay si Katerina S. Gomez. Pero ang address ng negosyo, ito po ang address ng condo unit na ibinili ni Sir Rafael para sa kanya sa BGC. Napahawak si Amara sa kanyang sentido. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang sindikato. Ginamit nila ang pera ng kumpanya, ang pera ng kanyang pamilya, para ponduhan ang kanilang relasyon at magpayaman. Magkano ang kabuuang halaga ng mga kontratang nakuha nila? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sa loob po ng 2 taon, mahigit 800 milyong piso, ma'am. 800 milyon. Ang halaga ay napakalaki. Halos hindi kayang unawain. Napasandal si Amara sa kanyang upuan. Ang bigat ng pagtataksil ay tila dumagan sa kanyang dibdib. Ninanakawan siya ng hininga. Si Rafael ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang buhay, ng pamana ng kanyang ama, ay isang magnanakaw. At hindi ito natapos doon. Natuklasan nila ang mga ghost employees sa payroll,
Mga mamahaling biyahe na nakalista bilang business trips, ngunit sa katotohanan ay mga bakasyon nila ni Katrina sa Europa at mga consultancy fee na binabayaran sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kaibigan ni Rafael. Bawat dokumentong binubuklat nila ay isang bagong sampal, isang bagong patunay ng kabulukan, itinago sa ilalim ng perpektong imahe ni Rafael. Habang pinag-aaralan niya ang mga papeles, napansin ni Amara na marami sa mga ito ay may pirma ng hindi lang ni Rafael, kundi pati na rin ng ibang mga executive, kabilang na si Mr. De Leon. Ang mga anay ay hindi lang isa. Sila ay marami. Kumalat na sila sa buong kaharian. Isang gabi, habang nag-iisa na lang siya sa opisina, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang sa ibaba, isang testamento sa kapangyarihan at ambisyon. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang problemang hinaharap niya ay mas malaki kaysa sa inakala niya. Paano niya lalabanan ang isang sistemang binuo ni Rafael sa loob ng maraming taon? Paano niya malilinis ang isang bahay na puno na ng dumi? Ang pagod ay gumapang sa kanyang buong katawan. Pisikal, emosyonal. Naisip niyang sumuko na lang, ipagbili ang kanyang shares, kunin si Mateo, at lumayo sa lahat ng ito. Ngunit ang alaala ng mukha ni Mateo, ang tiwala sa mga mata nito, ang bumuhay muli sa kanyang determinasyon. Hindi siya susuko. This was her father's legacy. This was Mateo's future. Lalaban siya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan sila ng pag-aaral ng mga dokumento, isang tawag ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Ito ay mula sa pangunahing bangko ng kumpanya. Si Amara ang sumagot. "Good morning, Miss Reyes. This is Robert Tan from Metro Allied Bank." Ang boses sa kabilang linya ay formal, ngunit may halong pag-aalala. "I'm calling regarding the 5 billion peso corporate loan under Reyes Legacy Holdings. It's set to mature in 2 days. We just wanted to confirm if you will be settling the full amount or if you're planning to apply for a restructuring." Natahimik si Amara. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. 5 billion? Anong loan? "The bridge loan acquired 8 months ago, ma'am. It was signed by Mr. Castillo for the supposed expansion in Cebu." Nanginig ang kamay ni Amara habang hawak ang telepono. Wala siyang alam tungkol sa loan na ito. Wala ito sa mga librong ipinakita sa kanya. Itinago ito ni Rafael. At ngayon, mayroon na lang siyang 48 oras para maghanap ng 5 bilyong piso. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay Mr. Vargas. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Alam nila pareho kung ano ang ibig sabihin nito. "Ma'am Amara," basag na sabi ni Mr. Vargas, "the damage is too deep. Kung hindi tayo makakahanap ng malaking investor in 48 oras, the company will collapse." Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang bitag. Isang time bomb na iniwan ni Rafael na katakdang sumabog at tuluyang magwasak sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. At si Amara ang nasa gitna ng pagsabog. Ang boardroom ay parang isang arena ng mga Romano at si Amara ang gladiator na sugatan at napapaligiran. Ang 2 araw na palugit ay halos ubos na. Ilang oras na lang. Ang bawat tik-tak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang 5 bilyong pisong utang ay isang espadang nakabitin sa kanyang leeg. At alam ito ng mga buwitre sa kanyang harapan. Ipinatawag niya ang emergency board meeting na ito sa desperadong pag-asang makahanap ng solusyon, ngunit ginamit nila ito bilang isang pagkakataon para tuluyan siyang patalsikin. Given the current media crisis, which has severely damaged our company's reputation, panimula ni Mr. De Leon, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "And the discovery of this massive undisclosed loan that threatens our very existence, it is clear that the current leadership is not capable of navigating this storm."
Bawat salita ay isang patutsada. Bawat tingin ay isang panghuhusga. Nakita ni Amara ang ngisi sa mga labi ng mga kapanalig ni Rafael. Sila ang mga anay. Sila ang mga kasabwat. At ngayon, sila ang magiging berdugo niya. Therefore, pagpapatuloy ni Mr. De Leon, habang inaayos ang kanyang salamin at binabasa ang isang inihandang dokumento. I move to hold a vote of no confidence against our acting chairperson, Mrs. Amara Reyes. I propose that we reinstate a proven leader who can save this company from immediate collapse. I propose we reinstate Mr. Rafael Castillo. Ang pangalan ni Rafael ay umalingaw sa silid na parang isang sumpa. Napakuyom si Amara ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ito ang kanilang plano mula sa simula. Ang utang ay ang bitag. At siya ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. All those in favor of the motion, please raise your hands, sabi ni Mr. De Leon. Itinaas ang kanyang kamay nang may pagmamalaki. Isa-isa, tumaas ang mga kamay. 7 sa 10 miyembro. Sila ay may sapat na boto. Tapos na ang laban. Natalo siya. Ang lahat ng kanyang tapang, lahat ng kanyang paghihirap ay nauwi sa wala. Nabigo niya ang kanyang ama. Nabigo niya ang kanyang anak. Habang nakikita niya ang mga nakataas na kamay, ang mga mapanuyang nangiti, ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang makita. Sumuko na siya. Sa kanyang isip, niyakap na lang niya si Mateo. Patawarin mo si Mami, anak. Isang katahimikan ang bumalot sa silid, naghihintay na lang ng pinal na hatol. Ngunit sa halip na ang boses ni Mr. De Leon, isang ibang tunog ang bumasag sa katahimikan. Kriyak! Ang mabigat na pinto ng boardroom na laging nakasara tuwing may pulong ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng atensyon ay napunta roon. Ang mga nakataas na kamay ay bumaba. Ang mga ningisi ay naglaho. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Sa pintuan, isang anino ang nabuo. Isang lalaki ang pumasok. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi kayang pekiin. Ang kanyang buhok ay mas maputi na ngayon at ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata, ay nanatiling pareho. Mga matang kayang tumingin sa kaluluwa ng isang tao. Mga matang puno ng talino at kapangyarihan. May mga napanganga. Ang pluma na hawak ni Mr. De Leon ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at gumulong sa mesa. Ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. Didon, Ricardo, nanginginig na bulong ng isa sa mga matatandang miyembro ng board. Sa pagkarinig ng pangalan, iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking nakatayo sa may pinto. Ang lalaking pinaniniwalaan niyang 5 taon nang nilamon ng dagat sa isang aaksidente sa yate. Ang lalaking iniyakan niya gabi-gabi. Ang kanyang ama, buhay, nakatayo, nakatingin sa kanya. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo Reyes. Tumingin ito diretso sa mga mata ng kanyang nag-iisang anak. Nilagpasan ang lahat ng mga gulat na muka sa silid. Pasensya na, anak, sabi nito. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Ngunit ito pa rin ang boses na nagpapakalma sa kanya noong bata pa siya. Kung natagalan ako. Samantala, sa isang malayong penthouse, si Rafael Castillo ay nakatayo sa harap ng bintana. May hawak na telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya ay si Mr. De Leon na mayroong maliit na listening device na nagpapadala ng audio mula sa boardroom. Nakangisi si Rafael habang nakikinig sa pagbagsak ni Amara. I move to hold a vote of no confidence. Narinig niya ang boses ni De Leon. Yes, it's over. All those in favor. Mas lumapad ang nangisi ni Rafael
Nagtagumpay siya, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang kakaibang tunog. Ang pagbukas ng pinto, ang katahimikan, at pagkatapos, isang pangalan. Didon. Ricardo? Naniga si Rafael. Ang nangisi sa kanyang labi ay naglaho. At pagkatapos, isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. At ang boses ng taong kinatatakutan niya ng higit sa sinuman. Pasensya na anak, kung natagalan ako. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Ang screen ay nabasag. Ang kanyang muka ay wala ng kulay. Ang hari na nag-aabang sa kanyang muling pagkorona ay biglang nakaharap sa multo ng tunay na hari. Walang sino man sa boardroom ang gumalaw. Walang nangahas na huminga. Sila ay parang mga estatwa, nakatitig sa buhay na alamat na naglakad papasok sa kanilang mundo. Nilagpasan ni Don Ricardo Reyes ang mga tulalang miyembro ng board na para bang sila ay hangin lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amara, na nananatiling nakaupo, hindi makapaniwala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Papa? Ang salita ay halos isang pabulong na hangin, puno ng 5 taon ng pangungulila, sakit, at ngayon, isang pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman muli. Tumayo si Don Ricardo sa tabi ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang paghaplos ay totoo. Ang init ay totoo. Hindi ito panaginip. Humarap siya sa mga miyembro ng board at sa isang iglap. Ang banayad na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng bakal. Mukhang may naistorbo akong butuhan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng bundok. Mr. De Leon, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa aking kumpanya? Namilog ang mga mata ni Antonio De Leon. Ang kulay ay hindi pa bumabalik sa kanyang mukha. Di Don Ricardo, aakala po namin, patay na kayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Ang mga balita tungkol sa aking kamatayan ay lubhang pinalabis. Ngayon, ulitin ko, ano ang ginagawa ninyo sa aking anak? Walang nakasagot. Ang takot at paggalang na matagal nang nawala sa silid na yon ay biglang bumalik, 10 beses na mas matindi. Ang awtoridad na ipinagmamalaki ni Rafael ay anino lamang kumpara sa presensya ng tunay na nagtatag. Kung gayon, pagpapatuloy ni Don Ricardo, dahil walang makapagsalita, ipagpaliban muna natin ang pulong na ito. May kailangan lang akong kausapin na mas mahalaga. Tumingin siya kay Amara. Anak, halika. Sa loob ng dating opisina ni Don Ricardo, isang lugar na ginawang parang museo ni Amara, hindi ginalaw ang anumang gamit. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mga hikbi. Niyakap ni Amara ang kanyang ama na parang isang batang muling natagpuan ang kanyang nawawalang magulang. Ang lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng pag-iisa na kanyang naramdaman ay bumuhos sa anyo ng luha. Bakit pa? Saan ka nanggaling? Akala ko. Hindi niya matapos ang sasabihin. Humiwalay sa yakap si Don Ricardo at pinaupo siya sa isang sopa. Naupo siya sa tapat nito, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Amara, panimula niya. 5 taon na ang nakalipas. May mga kaaway akong mas malakas kaysa sa akin. Mga taong kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nila, kahit na ang pumatay, ang aksidente sa yate. Hindi iyon aksidente, iyon ay isang tangkang pagpatay. Ikinuwento niya ang lahat. Paano siya nakaligtas sa tulong ng isang tapat na tauhan. Paano niya napagdesisyonan na mas ligtas para kay Amara kung maniniwala ang lahat na patay na siya. Mula noon, namuhay siya sa anino, sa isang malayong isla, laging nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang tanging koneksyon sa labas ng mundo ay ang trustee, ang taong sumagot sa tawag ni Amara.
Ang Protocol Omega ay hindi lang isang corporate mechanism. Ito ay isang distress signal. Nang marinig kong ginamit mo ang protocol, alam kong nasa matinding panganib ka na. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi ko na kayang magtago lang habang sinasaktan ka ng ahas na pinapasok mo sa ating pamamahay. Ang sakit ay muling bumalik kay Amara. Si Rafael, winasak niya ang lahat. Ninakawan niya tayo. At ngayon, may utang tayong 5 bilyon na kailangang bayaran bukas. Tumango si Don Ricardo, hindi nagulat. Alam ko, kanina pa ako nakikipag-ugnayan sa trustee. Nakikita ko na ang mga numero. Tumingin si Amara sa kanyang ama. Ang pag-asa ay muling sumisibol. Kaya ba nating ayusin to? May paraan ba? Sa halip na sumagot, tumayo si Don Ricardo at lumapit sa isang malaking painting sa pader. Kinuha niya ito at sa likod nito ay isang vault. Binuksan niya ito at kumuha ng isang manipis na itim na ledger. Ang kahinaan ni Rafael, sabi ni Don Ricardo habang inilalatag ang ledger sa mesa, ay ang kanyang pagiging mayabang. Akala niya mas matalino siya sa lahat. Akala niya kaya niyang itago ang kanyang mga krimen. Pero bawat magnanakaw ay nag-iiwan ng bakas. Ipinakita niya kay Amara ang laman ng ledger. Ito ay ang kanyang sariling investigasyon na isinagawa mula sa malayo, sa loob ng maraming taon. Nandoon ang mga bank accounts sa ibang bansa, sa ilalim ng mga pekeng pangalan, ang mga shell corporation, ang bawat pisong ninakaw ni Rafael. Ang lahat ng ebidensya na kailangan nila, mas detalyado pa kaysa sa natuklasan ni Amara at ni Mr. Vargas. Paano? Namamanghang tanong ni Amara. May mga mata at tainga ako sa lahat ng dako, anak. Hindi ko kailanman pinabayaan ang aking kaharian. Naramdaman ni Amara ang pag-alis ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang ama, ang pinakamatalinong negosyante na kilala niya, ay nasa tabi na niya. Ang gabi ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang umaga ng panibagong lakas. Magkasama nilang pinag-aralan ang mga dokumento. Ang isip ni Don Ricardo ay kasing talas pa rin ng dati. Itinuturo ang mga butas sa plano ni Rafael, ang mga taong maaari nilang gamitin, at ang mga hakbang na kailangan nilang gawin. Una, ang utang. Sabi ni Don Ricardo, huwag kang mag-alala. Isang tawag ko lang sa mga matatanda kong kaibigan sa bangko. Maayos yan. At si Rafael? Tanong ni Amara, ang galit ay muling bumabalik. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na namana nito sa kanya. Ngumiti siya. Oras na para singilin ang ahas na pinapasok mo sa iyong pamamahay, anak. Ang penthouse ni Katrina Santos, na dati isang pugad ng kanilang pagbubunyi, ay naging isang marangyang kulungan. Sa loob ng 24 na oras, mula nang bumalik si Don Ricardo, ang mundo ni Rafael Castillo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Don Ricardo Reyes, buhay! Sigaw ng mga headline. Ang stock market ay nag-react, ang halaga ng shares ng Reyes Legacy Holdings ay biglang tumaas. Ang mga dating kaalyado ni Rafael sa board ay isa-isang tumatawag, hindi para mag-alok ng tulong, kundi para magmakaawa at isalba ang kanilang mga sarili. Ang kanyang mga bank account sa ibang bansa na akala niya'y ligtas ay biglang na-freeze. Paano? Paano niya nalaman? Paulit-ulit na bulong ni Rafael habang naglalakad-lakad na parang isang hayop na hindi mapakali. Ang whiskey na dating nagpapakalma sa kanya ay wala ng epekto. It's over, Rafa. It's over. Sigaw ni Katrina, ang kanyang muka ay puno ng takot. Wala na ang dating kumpiyansa. Napalitan ito ng purong sindak. Nakita ko sa balita, kasama na niya ang NBI. May mga ahente na sa building.
Kailangan na nating umalis. Magtago. Tumahimik ka, sigaw ni Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang isang uri ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Saan tayo pupunta? Huh? Sa ilalim ng tulay? They took everything. Every single centavo. Wala na tayong pupuntahan. Umupo si Katrina sa isang sulok. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang pangarap niyang maging reyna ay naging isang bangungot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatakot, isang ideya ang nabuo. Isang ideyang madilim at mapanganib. Isang ideyang isinilang mula sa desperasyon. Hindi pa, bulong niya. Anong sabi mo? Tanong ni Rafael. Hindi ito narinig. Sabi ko, hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Katrina, dahan-dahang tumatayo. May bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kasamaan. Mayroon pa silang isang kahinaan, Rafa. Isa lang. Isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera at kapangyarihan sa mundo. Hindi agad naintindihan ni Rafael. Ang kanyang isip ay masyadong abala sa mga numero at batas. Lumapit si Katrina sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang bata, Rafa. Ang anak mo. Napakurap si Rafael. Si Mateo? Anong tungkol sa kanya? Siya ang alas natin, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay parang lason na bumubulong. Isipin mo, Rafa, si Amara. Matapang siya ngayon dahil nasa likod niya ang ama niya. Pero alisin mo ang bata. Anong mangyayari sa kanya? Anong gagawin niya para mabawi ang kanyang mahal na anak? Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Rafael. Kahit sa lahat ng kasakiman niya, may isang maliit na bahagi sa kanya na nag-aalangan. Ang sarili niyang anak. Hindi, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Anong hindi? Giit ni Katrina, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa pisngi ni Rafael. Wala na tayong pagpipilian. Bukas o sa makalawa, darating ang mga pulis para arestuhin tayo. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Ako? Hindi. I will not go back to being poor. I will not lose. Ang mga salita ni Katrina ay tumagos sa takot ni Rafael. Ang imahe ng isang malamig at madilim na selda ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang kahihiyan, ang pagkawala ng lahat. Tama si Katrina. Wala na silang ibang paraan. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang kanilang takot ay naging isang detalyadong plano. Alam nila ang schedule ni Mateo. Alam nila kung saang parke ito dinala ng yaya tuwing hapon. Tumawag si Rafael sa isa sa kanyang mga dating security detail. Isang taong may utang na loob sa kanya at may mga koneksyon sa underworld. 2 tao lang ang kailangan. Walang dapat masaktan. Isang simpleng pagkuha lang habang ginagawa nila ang plano. Isang maliit na imahe ang sumagi sa isip ni Rafael. Ang mukha ni Mateo noong gabi ng party, tumatawag sa kanya. Daddy! May isang maliit na tinig sa kanyang kalooban na sumisigaw, huwag. Ngunit ang tinig ng kasakiman at takot ay mas malakas. Ang pagnanais na manalo, napatunayan na siya pa rin ang may kontrol, ang nanaig. Kailangan niyang maibalik ang lahat. At kung si Mateo ang presyo, handa siyang bayaran ito. Sigurado ka ba rito? Tanong niya kay Katrina. Isang huling paghahanap ng pag-aalinlangan. Inabot ni Katrina sa kanya ang isang burner phone, isang malinis na SIM card na nakapasok na. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang manika na gawa sa porselana. Gamitin mo to para tawagan siya, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malamig. Kapag nakuha na natin ang bata, tatawagan mo si Amra. At sisiguraduhin mong maririnig niya ang iyak ng anak niya. Sa puntong yon, Rafa, luluhod siya sa harap natin. Ibibigay niya ang lahat. Kinuha ni Rafael ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang hatol. Ang kanyang huling hibla ng konsensya ay naputol na. Ang desperadong hakbang ay gagawin na.
Ang liwanag ay bumalik sa mundo ni Amara Reyes. Sa tulong ng kanyang ama, ang 5 bilyong pisong utang ay naayos sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga kasong kriminal laban kay Rafael at sa kanyang mga kasabwat ay inihahanda na. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon mula sa abo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng pag-asa. Nasa gitna sila ng isang pagpupulong ni Don Ricardo at ng legal team, pinaplansa ang mga huling detalye ng kanilang kaso. Tumatayo na muli ang reyna, mas matatag, mas matalino, at may hari sa kanyang likuran. Sa mga ebidensyang ito, sabi ni Attorney Robles, habang itinuturo ang itim na ledger ni Don Ricardo, sigurado na ang conviction, hindi na sila makakatakas. Ngumiti si Amara. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos naglaho na. Malapit na. Malapit na siyang makalaya sa bangungot na ito. Malapit nang maging ligtas ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Isang masamang kutob. "Excuse me," sabi niya sa mga kasama. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. "Hello?" Katahimikan. Tanging isang garalgal na paghinga ang maririnig mula sa kabilang linya. "Hello? Who is this?" Ulit ni Amara, may bahid na ng inis sa kanyang boses. At pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay kinasusuklaman niya ng higit sa anuman. "Kamusta, mahal ko?" sabi ni Rafael Castillo. Ang kanyang boses ay may halong panunuya at isang kakaibang tensyon. Nanigas si Amara. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng yelo. "Rafael, anong kailangan mo? How dare you call me?" "Oh, may kailangan lang akong ibalik sa'yo. Isang bagay na nawawala mo yata," sabi nito. At pagkatapos, narinig niya ito. Sa background ng tawag, isang boses ng bata ang umiiyak. Isang iyak na puno ng takot. Isang iyak na kaya niyang kilalanin kahit sa gitna ng 1,000 sigaw. "Mommy! Mommy! Help!" Ang boses ni Mateo. Ang telepono ay halos mahulog mula sa nanginginig na kamay ni Amara. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang buong silid ay umikot. "Mateo?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Nasaan ang anak ko? Rafael, anong ginawa mo?" Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Rafael sa kabilang linya. "Ang tapang mo kanina, di ba? Ang galing mo sa boardroom. Ang galing mo sa harap ng media. Tingnan natin ngayon kung gaano kakatapang." Napansin ni Don Ricardo ang biglang pagbabago sa anyo ng kanyang anak. Ang pamumutla. Ang sindak sa mga mata nito. Agad siyang tumayo at lumapit. "Anak, anong problema?" Hindi makasagot si Amara. Ang tanging naririnig niya ay ang umiiyak na boses ng kanyang anak at ang demonyong boses ng kanyang asawa. "Anong gusto mo, Rafael? Pera? Ibibigay ko. Lahat. Just please don't hurt him. Pakiusap." Nagmamakaawang sabi ni Amara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon sa kanyang pisngi. Ang chairperson ng Reyes Legacy Holdings ay naglaho. Ang natira na lang ay isang ina na natatakot para sa buhay ng kanyang anak. "Simple lang ang gusto ko, Amara," sabi ni Rafael. "Pipirmahan mo ang lahat ng dokumento na maglilipat ng lahat ng shares mo sa pangalan ko. Iuutos mo sa ama mo na iatras ang lahat ng kaso. At maglalabas ka ng public statement na nagsasabing ikaw ang may kasalanan ng lahat, na ikaw ay may sakit sa pag-iisip. Kapag nagawa mo yan, ibabalik ko sa iyo ang anghel mo." Ang bawat salita ay isang suntok. Gusto niyang kunin ang lahat,
Gusto niyang sirain hindi lang ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Gagawin ko, sabi ni Amara, walang pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat. Just let me talk to my son. Pakiusap, gusto kong marinig na okay lang siya. May ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ulit ang boses ni Mateo, mas malakas ngayon. Mommy, I'm scared. May bad men dito. Baby, listen to mommy, sabi ni Amara. Pilit na pinatatag ang kanyang nanginginig na boses. Don't be scared, okay? Mommy is coming. Mommy will fix this. I love you so much, anak. Ang tawag ay biglang naputol. Hello, Rafael? Hello? Sigaw ni Amara sa patay na linya. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet. At kasunod nito, bumagsak din siya. Napaluhod si Amara sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang hikbing hindi mapigilan. Lahat ay nawala. Ang kanyang lakas, ang kanyang mga plano, ang kanyang paghihiganti. Lahat ng iyon ay walang kwenta. Isang laro lang pala. At ang premyo ay ang buhay ng kanyang anak. Niyakap siya ni Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang kanyang matapang na anak na ganap na wasak. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na mas matindi pa kaysa sa salitang poot. Sinaktan nila ang kanyang apo. Sinaktan nila ang kanyang pamilya. Isang pagkakamaling pagsisisihan nila habang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, tanging ang nag-aapoy na sakit ng isang ina ang naroon. Tumingala si Amara sa kanyang ama. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pakiusap, huwag niyong saktan ang anak ko. Hikbi niya. Gagawin ko ang lahat. Lahat. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay nangingibabaw sa hangin. Isang abandonadong bodega sa isang madilim na eskinita sa Tondo ang napili ni Rafael bilang tagpuan. Isang lugar na malayo sa kinang ng Makati. Isang lugar na akma sa dumi ng kanilang transaksyon. Ito ang kanyang huling entablado. Sa loob, naghihintay si Rafael at Katrina. Si Mateo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Binabantayan ng dalawang lalaking mukhang sanggano. Ang takot sa mga mata ng bata ay napalitan na ng pagod. Sa tabi ni Rafael ay isang maliit na mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento na maglilipat ng buong imperyo ng Reyes sa kanyang mga kamay. Malapit na siya, sabi ni Rafael habang tinitingnan ang oras sa kanyang Rolex. Ang kaba at pananabik ay naghahalo sa kanyang dibdib. Ang huling hakbang na lang. Siguraduhin mong walang palpak, Rafa, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos nito, diretso na tayo sa airport. May private jet nang naghihintay. Relax, mayabang na sabi ni Rafael. Nasa palad ko na siya. Isang ina. Gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Iyan ang kahinaan nila. Sa labas, isang itim na SUV ang huminto sa dilim. Ilang kanto ang layo mula sa bodega. Sa loob, si Amara ay nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Sa backseat, si Don Ricardo ay nakikipag-usap sa isang headset. The location is confirmed. My daughter is going in alone, as instructed. You have your orders. Move in only on my signal. Do not fail. Humarap si Don Ricardo sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Ito ay malamig na parang yelo. Amara, handa ka na ba? Tumingin si Amara sa kanyang ama at sa kanyang mga mata. Nakita ni Don Ricardo hindi ang takot, kundi ang isang determinasyong kayang magpatumba ng pader. Ipinanganak po akong handa para rito, Papa. Huwag kang mag-alala, sabi ng matanda. Ang tawag na yon, sinadya kong pahabain para matrace ng mga tauhan ko. Bawat galaw nila, minomonitor na natin. Ito ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang patibong. Tumango si Amara. Bumaba siya ng sasakyan. Dala-dala ang isang itim na briefcase
na naglalaman ng mga dokumento. Naglakad siya mag-isa patungo sa bodega. Bawat hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Ang takot ay nandoon pa rin. Ngunit tinabunan na ito ng galit ng isang inang leona na handang bawiin ang kanyang anak. Nang bumukas ang malaking pinto ng bodega, ang ilaw mula sa iisang bombilya, sa gitna ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Rafael at Katrina, nakangisi na parang mga demonyo. At sa isang sulok, nakita niya si Mateo. "Mami!" Sigaw ng bata. Sinusubukang tumayo, ngunit pinigilan ng isang bantay. Isang matinding sakit ang humiwa sa puso ni Amara. "Mateo, don't worry baby. I'm here." Humarap siya kay Rafael. "Nandito na ako. Pakawalan mo na ang anak ko." Tumawa si Rafael. "Not so fast. Ang papeles muna." Itinuro niya ang mesa. "Pirmahan mo lahat. Walang iiwanan." Naglakad si Amara patungo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mateo. Bawat pirma na ginagawa niya sa papel ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang pakialam. "Ayan na," sabi niya matapos ang huling pirma. Itinutulak ang mga dokumento palapit kay Rafael. "Tapos na. Now, give me my son." Dinampot ni Rafael ang mga papel. Tinitingnan ang mga ito na parang banal na kasulatan. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Sikat! Sabi ko sa'yo eh. Sa huli, ako pa rin ang nanalo." "Ang anak ko, Rafael!" Sigaw ni Amara. Oo na. Masyado kang atat," sabi ni Rafael at sinenyasan ang mga bantay. "Pakawalan niyo na ang bata." Tumakbo si Mateo patungo kay Amara. Niyakap niya ito ng mahigpit, hinahalikan ng buhok nito. Tinitingnan kung meron itong mga galos. "Okay ka lang ba anak? Sinaktan ka ba nila?" Umiling si Mateo, humahagulgol sa dibdib ng kanyang ina. Habang magkayakap sila, tumingin si Amara sa ibabaw ng ulo ng kanyang anak. Tumingin siya diretso kay Rafael, na abala pa ring hinahangaan ang kanyang tagumpay. Ang mga luha sa mata ni Amara ay natuyo. Ang takot sa kanyang mukha ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ngiti. "Alam mo, Rafael," sabi ni Amara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "May isang bagay na itinuro sa akin ang aking ama." Napatigil si Rafael sa pagtingin sa mga papel at kumunot ang noo. "At ano yon?" "The last laugh," sabi ni Amara, habang dahan-dahang gumagalaw papunta sa gilid, papalayo sa linya ng apoy, "is always mine." Sa sandaling iyon, ang buong bodega ay biglang nagliwanag. Ang mga malalaking pinto sa harap at likod ay sabay-sabay na bumukas ng may malakas na kalabog. Mga anino ng mga armadong lalaki, mga laser sight na kulay pula na tumututok sa dibdib ni Rafael at ng kanyang mga tauhan, ang biglang lumitaw. "NBI, don't move!" Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nabitawan ni Rafael ang mga dokumento. Napanganga si Katrina. Ang dalawang bantay ay agad na nagtaas ng kamay. Huli na ang lahat. Mabilis na kumilos ang mga ahente. Pinusasan si Rafael at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, si Amara ay nanatiling nakatayo. Mahigpit na yakap si Mateo. Pinoprotektahan ito mula sa tanawin. Habang kinakaladkad si Rafael palabas, dumaan siya sa harap ni Amara. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Isang halo ng pagkabigla, galit at ganap na pagkatalo. "Paano?" Bulong niya. Hindi sumagot si Amara. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sa kabilang dako, si Katrina ay nagwawala habang pinupusasan. "Hindi pa to tapos, Amara. Tandaan mo yan. Hindi pa to tapos." Sigaw niya. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa puot. Ngunit hindi na siya pinansin ni Amara. Ang mahalaga lang ay ang batang humahagulgol sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ito ng mas mahigpit, ibinulong sa tainga nito. "It's over, anak. It's over. We're safe now." Ang huling halakhak sa katunayan,
ay sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa napipintong paglilitis kina Rafael Castillo, Katrina Santos at sa mga kasabwat nilang miyembro ng board. Haharapin nila ang sandamakmak na kaso: kidnapping, serious illegal detention, large-scale estafa at corporate fraud. Ang bigat ng batas, sa tulong ng impluwensya ni Don Ricardo, ay tuluyang babagsak sa kanila. Ang kanilang kinabukasan ay sigurado na. Sa likod ng malamig na rehas. Sa Reyes Legacy Holdings, nagsimula na ang malawakang paglilinis. Muling umupo si Amara sa kanyang trono, hindi na bilang isang nag-aalinlangang tagapagmana, kundi bilang isang leader na sinubok ng apoy. Sa kanyang tabi, bilang chairman emeritus at pangunahing tagapayo, ay ang kanyang ama. Sa isang malaking town hall meeting, hinarap ni Amara ang lahat ng empleyado ng kumpanya. Wala ng press. Sila-sila lang. Nakatayo siya sa entablado. Hindi na nakapaloob sa isang matigas na power suit, kundi sa isang eleganteng puting bestida na sumisimbolo sa isang bagong simula. Alam kong marami sa inyo ang naguluhan at natakot sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Ang kumpanyang ito ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang tiwalang ibinigay natin ay nasira. Ang pundasyon nito ay nayanig. Naglibot ang kanyang mga mata sa dagat ng mga mukha sa kanyang harapan. Nakita niya ang pag-aalala, ngunit nakita rin niya ang pag-asa. Ngunit narito tayo ngayon, nakatayo pa rin. At nangangako ako sa inyo, sa pamana ng aking ama, na muli nating itatayo ang Reyes Legacy. Itatayo natin ito hindi sa mga kasinungalingan at kasakiman, kundi sa integridad, katapatan, at malasakit. This is day 1, ang simula ng isang bago at mas matatag na kabanata para sa ating lahat. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang tunay na suporta ng mga tao. Hindi na siya ang asawa ng CEO. Siya na si Ma'am Amara, ang kanilang leader, ang kanilang reyna. Ngunit ang tunay na paghilom ay hindi nangyari sa loob ng opisina. Ito ay nangyari sa mga tahimik na sandali, sa labas ng mundo ng korporasyon. Isang hapon, dinala niya si Mateo sa paborito nilang parke. Walang yaya, sila lang dalawa. Habang tinutulak niya ang kanyang anak sa duyan, ang tawa ni Mateo ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang trauma ng kidnapping ay unti-unti nang naglalaho. Salamat sa tulong ng isang child psychologist at sa walang sawang pagmamahal. "Higher, Mommy! Higher!" Masayang sigaw ng bata. "Okay, baby! Hold on tight!" Sagot ni Amara. Ang isang tunay at magaan na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, na malayang lumilipad sa hangin, bumalik sa kanya ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang galit. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na kasing talim ng dati. Ang mga sugat ay nag-uumpisa ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na magsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Pag-uwi nila, habang pinapatulog niya si Mateo, niyakap siya nito ng mahigpit. "Mommy?" Bulong ng bata. "Yes, anak. You're my hero." Ang tatlong salitang yon ay mas matimbang pa kaysa sa lahat ng tagumpay sa negosyo. Hinalikan ni Amara ang noo ng kanyang anak at isang luha ng pasasalamat ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Ito ang kanyang tunay na legacy. Nang gabing iyon, nagtungo siya sa kanyang opisina sa bahay. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang sulat na may selyo mula sa City Jail. Isang sulat mula kay Rafael. Tinitigan niya ito ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong malaman kung ano ang sasabihin nito. Kung hihingi ba ito ng tawad o kung isusumpa siya nito. Ngunit natanto niya
na hindi na mahalaga. Kinuha niya ang hindi pa nabubuksang sulat, nilamukos ito sa kanyang kamay, at itinapon sa basurahan. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang koneksyon nila ay tuluyan ng naputol. Naglakad siya patungo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa malawak na kalangitan na puno ng mga bituin at sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati na parang mga alitaptap. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng kalayaan. Dumating ang kanyang ama sa kanyang likuran. May dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Isang salapi para sa iyong mga iniisip, sabi ni Don Ricardo. Ngumiti si Amara. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang lahat. Ganyan talaga ang buhay, anak. Parang gulong. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon kapag nasa ilalim ka. Tumingin ito sa kanya ng may pagmamalaki. At ikaw, bumangon ka na parang isang phoenix. Ininom nila ang kanilang tsaa sa tahimik na pagsasama. Handa ka na ba talagang pamunuan to ng mag-isa? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay seryoso. Humarap si Amara sa kanyang ama. Ang pag-aalinlangan na dati laging nasa kanyang mga mata ay wala na. Sa halip, napalitan ito ng isang tahimik na kumpiyansa. Isang kapayapaang nagmumula sa loob. Ngumiti siya, isang ngiting buo at totoo. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Reyes Legacy Holdings ay ibang-iba na. Ang tensyon ay napalitan ng respeto. Ang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Sa kabisera ng mesa nakaupo si Amara Reyes, hindi na Reyes Castillo. Pinamumunuan niya ang pulong ng may kumpiyansang hindi na kailangang ipagsigawan. Bawat salita niya ay may bigat, bawat desisyon niya ay may talino. Ang kumpanya, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi lang nakabangon. Ito ay lumago ng higit pa sa inaasahan. Si Don Ricardo ay dumadalo na lamang sa mga pulong bilang isang tahimik na tagamasid, isang aninong puno ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang pamana ay naipasa na at ito ay nasa mabuting mga kamay. Pagkatapos ng pulong, sa halip na umuwi kaagad, nagmaneho si Amara patungo sa isang pamilyar na lugar, isang sementeryo na may tanawin ng lunti ang mga burol. Naglakad siya patungo sa isang puntod na gawa sa puting marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ina. Naglagay siya ng isang pumpon ng mga puting rosas sa paanan nito. "Hi, Ma!" bulong niya habang hinahaplos ang malamig na bato. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging magulo po ang lahat." Umupo siya sa damuhan. Dito, sa harap ng kanyang ina, wala siyang tinatago. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang sakit, ang paglaban, ang pagbabalik ni Papa, ang tagumpay. Ikinuwento niya ito hindi na may galit o pait, kundi bilang isang taong naglalakbay at natuto. "Alam mo, Ma," sabi niya habang nakatingin sa malayo, "dati, akala ko ang kaligayahan ay nasa isang perpektong pamilya, isang mapagmahal na asawa. Pero natutunan ko na ang tunay na kaligayahan pala nagsisimula sa loob, sa pagtanggap sa sarili mo, sa pag-alam na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa." Isang payapang namong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Okay na po ako, Ma. Mas okay pa kaysa dati." At si Mateo, lumalaki siyang isang mabuting bata. Kinahapunan, tinupad niya ang pangako sa kanyang anak. Sinundo niya ito ng maaga mula sa eskwela at dinala sa parke. Ang hiyawan at tawanan lang nila ang maririnig habang naghahabulan sila sa damuhan, naglalaro ng taguan sa likod ng mga puno. Walang mga bodyguard na nakabantay sa malayo, walang anino ng takot. Sila ay isang ordinaryong mag-ina lamang, ninanamnam ang isang ordinaryong hapon. Habang nakaupo sila sa isang bench at kumakain ng ice cream, biglang niyakap ni Mateo ang kanyang ina. "I love you, Mommy," sabi nito.
Ang kanyang mukha ay puno ng tsokolte. I love you more than all the stars in the sky, my love. Sagot ni Amara. Niyakap ito pabalik. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kaligayahang purong-puro at walang kapantay. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lahat. Sa paglubog ng araw, habang pauwi na sila, nakita niya ang isang newsstand. Sa front page ng isang tabloid, may isang maliit na larawan. Si Rafael, kuha mula sa kanyang paglilitis. Mas payat, mukhang mas matanda. Ang dating yabang ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Siya at si Katrina ay parehong hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Tinitigan ito ni Amara sandali. Walang galit, walang saya, walang anuman. Sila ay mga multo na lamang mula sa isang nakaraang buhay. Itinuon niya ang kanyang pansin pabalik sa kalsada, pabalik sa kanyang kinabukasan. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarbong opisina o sa isang marangyang pagdiriwang. Ito ay sa balkonahe ng kanyang tahanan, sa pag-aagaw ng dilim at liwanag. Nakatayo si Amara, nakatingin sa paglubog ng araw. Ang kalangitan ay isang canvas ng kulay kahel, rosas at lila. Ang hangin ay sariwa. Ang katahimikan ay payapa. Hindi na siya ang babaeng nasaktan na gustong maghiganti. Hindi na rin siya ang reyna na kailangang patunayan ang kanyang sarili. Siya ay si Amara, isang ina, isang anak, isang leader, isang babaeng buo. Hindi siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi siya naghihintay ng isang prinsipe. Dahil sa wakas, natagpuan niya na ang taong bubuo sa kanya, ang sarili niya. Ngumiti siya, isang ngiting para sa sarili niya lamang. Ang paglubog ng araw ay hindi isang pagtatapos. Para sa kanya, ito ay isang pangako ng isang bagong umaga. Ito ang kanyang simula. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lamang natin nasaksihan ang pagbagsak ng isang huwad na kasal, kundi ang muling pagbangon ng isang babaeng pinili ang dignidad kaysa katahimikan. Ang pinagdaanan ni Amara Reyes ay patunay na kahit ang isang babaeng lumaki sa karangyaan ay maaaring masaktan, ipagkanulo, at agawan ng lahat. Ngunit hindi kailanman mawawalan ng lakas ng loob. Nang mabunyag ang pagtataksil at kasakiman ni Rafael, pinili ni Amara na lumaban hindi para maghiganti, kundi para ipagtanggol ang kanyang anak, ang pangalan ng kanyang pamilya, at ang sarili niyang pagkatao. At sa pagbabalik ng kanyang amang matagal na nawala, muling nanaig ang katotohanan. Ang kasamaan ay maaring magtago, ngunit sa huli, ito'y nahahatulan, at ang kabutihan ay ginagantimpalaan. Ang kwentong ito ay paalala na ang hustisya ay may tamang oras, at ang isang ina, kapag itinulak sa hangganan, ay kayang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amara, ano ang pipiliin mo? Manahimik o ipaglaban ang tama? Hanggang saan ka lalaban para sa iyong pamilya? Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong kumustahin kayo. Kamusta ang puso ninyo ngayon? May pinagdaraanan ba kayo na kahawig ng kwento ni Amara? Malaya kayong magbahagi sa comments. Nandito ako, handang makinig at nagpapasalamat sa tiwala at oras ninyo.